So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan ating punta talakayin ang dalawang matitinding issue nitong mga nakaraan, mga kahombre ko. At hindi pwedeng hindi natin ito gagatasan. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? Dito na lang tayo sa main ko kasi wala lagi naman ako nare-report. Eto mga kahombre ko, i-follow nyo din ako. Let's go! Ang una pong issue ay between kay Skastakli at kay Joanna ng Bini. Ang Filipino rapper-singer na si Skastakli ay nalilink ngayon na merong relasyon sa isa sa mga miyembro ng P-pop group Bini na si Joanna Robles, mga kahombre ko. Noon lang nasangkot sa sari-saring mga kontrobersiya ang Bini sa social media, mga kahombre ko. Kung naalala nyo, akala ng mga tao ay si Zian Gaza yung kakasuhan. Kasi wag nyo kakalimutan yung issue na yon na in-splice yung kanilang mga videos tungkol sa street foods, di ba? At dumagsa po ang mga bash sa kanila. At ang ginawa ho nila ay kinasuhan nila yung tao. Yung pinakaunang influencer na nagpakalat ng video na yon. Hindi ho natin alam kung ano nangyari na dun ngayon. Pero most probably sa tagal na nun, mga kahombre ko, baka ho nakulong na o nawarat na yung taong kinasuhan nila, mga kahombre ko. So, hindi na natin alam, wala na pong balita doon. Kamakailan lang, nagawang sabihin ni Skastakli ang pangalan ni Bini Joanna sa isang live. Ako? Joanna talaga, pre. Yung Joanna. Iba talaga yun. Pero sa akin na lang yun. Kumbaga, siyempre. Ayos, mga kahombre ko. Solid talaga. Si Skastakli, di ba? Solid. Kumalat rin ang mga larawan na ipinost nila Skasta at ni Joanna at pinaghihinalaang magkasama din ho ito. Sa Vietnam, makikita po natin ang post ni Bini Joanna sa left at si Daryl sa right. Mga kahombre ko, wala naman hong masama sa pagiging magkarelasyon ni Skastakli at netong si Joanna. Kasi parehas naman atang single to, mga kahombre ko. Lately, atin hong mapapansin, mga kahombre ko, na si Skastakli po ay meron ng fineflex na bagong baby, mga kahombre ko. Baby, anak niya, di ba, na babae. Na napagka-cute, mga kahombre ko. Before, wag ho natin kakalimutan na napakarami hong issue ni Skastakli. Sobrang sagad sa buto, mga kahombre ko, lalo na sa pagiging babaero niya. Bini Joanna, baka hindi mo alam yan, ha? Anyway, yan ang kaganapan. Before nagkaroon siya ng anak kay Zainab, alam naman ho natin na nangyari nun, kinuha ni Zainab yung anak at mukhang hindi na binigyan ng karapatan si Skastakli kay Zebiana, mga kahombre ko. Pero okay lang naman yon kasi mukhang okay lang naman si Skastakli at okay naman si Zainab. At siya po ay kasal na at tahimik na ang buhay, mga kahombre ko. Pero, lately nga, ulitin ko lang, merong kumakalat ng mga video sa TikTok, sa Facebook na may bago ng baby si Skastakli. Ang tanong, nasaan na ho, mga kahombre ko, yung nanay nung baby na fineflex niya? So baka isa na naman ho ito sa nabiktima ng pagiging babaero ni Skastakli. Well, sana hindi naman ganon, mga kahombre ko, di ba? Ewan natin, lahat ng ito ay isang malaking question marks at haka-haka lamang. Pero ito, mga kahombre ko, hindi ho ito haka-haka. Makikita natin dito yung mga pictures din nila sa hotel ng Vietnam. Makikita natin dito. At parehas, mga kahombre ko, na mga spots ang kanilang pinopost sa story nila or sa IG nila na sobrang parehas po ng building ang fineflex nila. Yung isa lang naka-zoom in, yung isa naka-zoom out. Yon. Sa gitna ng mga pangyayari, nagawang i-repost ni Bini Joanna ang kanyang lumang tweet. What keeps my heart strong is knowing that God knows my heart. People can say whatever they want. They can make stories or judge without knowing the truth. But at the end of the day, God sees everything and that's enough for me. Kasi as long as my intentions are pure and my heart is right, I don't have to explain to anyone. Kumakalat din ang isang larawan na di umano'y sila Joanna at Skastakli
ang nasabing mga tao sa larawan. And by the looks of it, mga kahombre ko, si Skastakli ho talaga yan. Sigurado yan, mga kahombre ko, di ba? Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang dalawang ito sa isyung nasabi, mga kahombre ko. Pero ito lang yan, mga kahombre ko. At para sa iyo, Skastakli, napakatagal na kitang hindi na content, di ba? Halos sabay tayong tumaas sa social media, di ba? Now, gusto ko lang sabihin sa iyo, Daryl, no, na sana naman, literal na ikaw, namulat na, no? Kasi hindi habang buhay, tulad na madalas kong sabihin sa'yo sa video, pwede mong gawin ang pagiging babaero mo, di ba? Tama? Kasi ang nangyayari niyan, nag-iipon ka lang ng mga panganay sa iba't ibang mga babae. Which, hindi maganda yan. Kung gusto mo talaga na maayos at mabago ang buhay mo, then you should settle once and for all sa isang babae. Hindi yung antanda mo na ngayon, pinipili mo pa rin yung maging parang bachelor ka. Well, ngayon, kung yan naman ang pinili mo na buhay, then good for you. At hopefully, masaya ka, di ba? Na makita mo na ibang mga tao o ibang mga lalaki na nagiging partner ng mga iniiwan mong babae ang nagpapakaama sa iyong mga ginawa at binuong panganay. So, kung yan ang gusto mo at okay yan, nasanay ka na, hindi na masakit sa'yo, then go. Pero mga kahombre ko, lahat po ng issue ni Skastakli, seryoso labas ho yan sa napakatinding talento ni Skastakli. Kasi sa totoo lang mga kahombre ko, I want to congratulate Skastakli or Daryl kasi yung kalimutan ka ay 100 million views na sa YouTube. Isa ho sa pinakamatindi na OPM artist si Skastakli. Pero mga kahombre ko, kung sakaling magkatuluyan itong dalawang ito, di good for us. Kasi magkakaroon ho tayo ng isang bata or anghel na makakapag-produce pa in the near future ng mas magagandang OPM arts. Exciting yon mga kahombre ko, di ba? Yun lang naman yon. Let's move forward! Napakahirap maging OFW mga kahombre ko. Lalong-lalo na yung pagpapadala ng pera sa ating bansa. Alam naman nating lahat na hard-earned money, lahat ng pera na pinapadala ng mga OFW. Gagastos ka pa ba naman ng extra sa mga naglalaking transaksyon ng mga application at physical stores? Siyempre hindi. Kaya dito ka na sa Top Top Zen. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to. Dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTapSend. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pang hinihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap-send mo na yan. Dito naman po tayo sa issue between kay Shobelim at kay Samsara. Ito talaga exciting to mga kahombre ko, di ba? Si Crystal Kate Mana o mas kilalang Shobelim ay isang Filipino social media influencer na merong 795,000 followers sa IG at 8.6 million followers sa FB. Nakasal kay Filipino rapper na Nick Makino. Sa kabilang panig mga kahombre ko, nandyan si Justin Labanen o mas kilalang Samsara. Isa ho siyang Filipino influencer na merong 654,000 followers sa FB at sumikat dahil sa naging relasyon nito noon kay Filipino rapper na Bugoy na Koykoy, mga kahombre ko. Isa ho siya sa 3 asawa ni Bugoy na Koykoy. Si Crystal Kate Mana or si Shobelim, mga kahombre ko, ay isa po
sa pinakasikat o nauna, mga kahombre ko, sa social media. Naku, mga kahombre ko, katakot-takot na basyo ang nakamit niyan sa akin noong kapanahunan namin, no? Naiilan-ilan pa lang kami sa social media. At the end of the day, nag-ibang buhay na po itong si Shobe Lim at siya ay happily married na sa Filipino rapper na si Nick Makino. Mga kahombre ko, ako literal ay nanonood sa mga vlog nitong si Nick Makino. Napakaganda na po ng buhay nila at sila'y nakabuo na ng isang magandang pamilya at meron na ho silang napakagandang anghel na anak, mga kahombre ko, kasi pinapanood ko ang kanilang vlog. And they are very, very, very interesting family. Lalo na sa life nila sa Amerika. Alam niyo, ang galing eh. Ang galing din ang situation nila, no? So, kung may oras kayo at may trip kayo sa ganyang klase ng content, you can check Nick Makino, mga kahombre ko. Pero ito, saan ba nagsimula ang issue na ito? Nagsimula ho ito sa pamamagitan ng post ni Samsara. Neneng B, X, Samsarap, yes! Tinamaan at agarang sinagot naman ito ni Shobe Lim, mga kahombre ko. Makikita nyo dito, hibang ayun grabe to. Nagawa naman magkomento ng mga netizens sa post na ito, mga kahombre ko. Di ko kinakampihan si Samsara, pero the song itself says na ang OG Neneng B ay walang iba kundi si Sam Pinto, di ba? Parang ako ang nahihiya sa'yo, me. I'm the Neneng B in the song. I never said I was the OG. The line just compares the body to the OG Neneng B, which is si Sam Pinto cause she's fit. The song isn't about her at all. It's literally just a comparison. The lyrics are full of double meanings, like you might think it's about sex, but it could also mean something else. It's really up to how you take it. Wow! Solid, mga kahombre ko. Palaban ho talaga ito si Shobe Lim. Dating-dati pa, mga kahombre ko, matindi ho ito. Mahihirapan dito si Samsara. Sa totoo lang, Napansin naman at sinagot naman ni Samsara ang naturang post. Funny how people get offended by posts that never mentioned them. If the shoe fits, maybe ask why. Don't assume it was made for you. Body shaming someone over assumption you made in your head says more about your character than my post ever could. The post was simply to say that this is Samsara, not Neneng B. You can call me names, but I'm not a Neneng B. I'm Samsarap. Confidence doesn't come from comparison or claiming narratives that were never given. It comes from knowing who you are and staying grounded in your lane. Kinoronahan ka bang, Neneng B? I think there's nothing wrong about this post. There's no specifically name that was mentioned unless the name Neneng B was trademarked by someone who truly owns it. For me, unang pumasok sa isip ko si Nick Makino and Sam Pinto. And then sumunod na lang si Other Girl. Di ko magets yung hate kay Samsara kasi kahit sabihin na na-trigger yung fans mo, bakit ka nagpa-trigger yourself? You're a public figure, there's always hate comments, and para pumatol sa ganitong post and shaming your kapwa girl is mas malala pa kaysa dito sa general post na ito. And anong ipinaglalaban mo? Na sexy ka, nagpapakahirap ka mag-workout pero war freak? Oo na, pinasikat na niya yung Neneng B but you do not own it. General po ang Neneng B na yan kasi it's a slang word for girls na slayable and admirable. Neneng B was first sumikat sa bubble gang. Also, a lot of rappers and also actors use it. Di lang si Nick. Kung Neneng Shobe yan, dun ka sana nag-ingay. Nako, matibay ho itong netizen na ito. Sunod-sunod rin ang mga naging post nito ukol kay Samsara. At talagang humingi ka pa ng tulong sa best friend mong si ChatGPT para lang makapag-English. Nagkaroon tayo ng interaction before. Ito pala yun, mga kahombre ko, sa Instagram. And naging mabait ako sa'yo. Sinabi ko pa sa'yo na proud ako dahil nakakawala ka sa ganung sitwasyon before na tagapiga ka lang ng kalamansi. Grabe naman to. And as in, maayos tayo. React ka na react sa mga stories ko. At kahit na sinong nenembi pa yan, tinutukoy mo, wala ka naman bat-bat eh. Hindi ka man lang nag-isip na pag pinost ko to, connected pa din kay Shobe to. Kasi, kanta din ito ng asawa niya. Nagkaroon pa naman kami ng interaction. Wala eh, talagang wala kang respeto.
Tapos ngayong pinatulan ka, magtataka ka bakit ako nag-react. Nasabay mo na din at ang pigain utak mo sa mga kalamansi na napiga mo. At hindi ko kinlame na ako ang original LMB. My God, sa kanta ni Nick, pwede pa. Chicharon ka ba? Kasi ang ingay mo pag kinakain ka. Well, isa ho yan sa lines ng kantang sikat ni Nick Makino, mga kahombre ko. Kinoronahan ka din ba sa pagpiga mo ng mga kalamansi? Oh my goodness, tibay nito. Pero mga kahombre ko, ang layo-layo na po no, na mentalidad nitong si Shobe Lim. Kasi malayo na, hindi na tulad noon. No? Iba na to. Anyway, muling sumagot naman si Samsara dito. Funny how she made this all about herself. So what if I'm using ChatGPT? I'd rather use it than bark like a dog on social media. Now, why are you bringing up my past? It's not even a diss, babe. Stay grounded in your own lane. Nagbigay naman ng huling mensahe si Shobe Lim sa nasabing issue. Okay, last na ito. Nag-react ako because no matter how you look at it, it's still connected to my husband's song and of course sa akin. She didn't even mention any names but it's still connected. I'm his wife. Of course, magre-react ako dyan. Naisip ko sa song lang naman ni Nick, nag-boom ulit yung word na yon. Tama! Totoo yan, mga kahombre ko. Aminin mo natin o sa hindi. Nalaos na yung Neneng B. Pinasikat lang ulit ni Nick Makino. Real talk yun. Come on, man. And again, I felt disrespected because I was nice to her and we even had interaction. So why didn't she think that her post could trigger people before posting it? Before, may mga videos na puro meme na kumakalat sa FB kasama yung pang ilang GF pa siya. Iniwasan ko mag-share dahil andun siya at inisip ko na nagkakausap kami at baka makita niya at baka isipin niyang pinaplastic ko siya. So, respeto ko yon sa kanya na hindi ko shinare. So, common sense naman. Kung alam mong may baka mag-react sa post mo, nakakilala mo na pwedeng connected sa post mo, bakit hindi mo pag-iisipan na, baka makita ni ganito, baka ma-offend si ganito. Like, come on! Common sense! And I never claim na ako ang original NMB sa kanta at MV ni Nick Makino. Pwede pa. Pero para karirin ko na ako yon, never. Ginampanan ko lang yung kanta at yung music video ni Nick. Oh well, minsan pag naging mabait ang isang tao at winalangya mo, huwag ka mag-e-expect na maganda ibabalik sa'yo. Be mindful and think before you post. Sa dulo'y nagawa naman mag-live ni Samsara sa TikTok at nagbigay rin ito ng kanyang huling mensahe sa naturang issue. Yeah, Shobe, naiintindihan kita kung ganun yung naging reaction mo. But again, I'm not fighting you. I'm not attacking anyone. So, kung yun yung naging dating sa'yo, that's your problem and not my problem anymore. If you wanna continue this, that's on you, babe. You're so pretty to do that. And wala lang, parang di lang bagay na ganun siya magsalita. No? Pwede akong mag-talk shit or pwede akong umiyak-iyak sa like, oh my gosh, help me, everyone. Anong kinakalit nila yung video ko, ganyan-ganyan. But I didn't. Kasi hindi ako pa victim. Kasi, hindi ko hahayaan na makita nyo na weak ako. I will never do that. Not here. That's not Samsara coded. Very not Samsara. That's a cheap shot. And I'm not gonna do that. I never did. Kaya, yun. I really don't understand. Yun lang nga. It's so cringy. Like, para tayo nagkaganito. Hindi ako pa victim, ha? At saka parang meron pa siyang hype man, no, Daddy? Like, may hype man siya na nagsasabi na, oo nga, te, hayaan mo siya. Parang, ano siya, gano'n, like, gano'n ba yun? Nakatunog din ho si Grada Great na nakikisali si Nick at tinotalk shit si Samsara. Talk shit kayo ni Nick Makino? I don't know. It all started when I posted this Neneng B. No, that's not me. Samsarap. Yes, that's me. That's the meaning of it. Totoo ba yun? Totoo ba na tinalk shit siya ni Nick Makino? Gagawin ba ng lalaki? Legit ba yun? Legit ba yun? Yeah, tingin ko hindi gawain ng lalaki yun eh. Yeah. Ano sabi niya? Ano sabi niya?
Ang bading ang puta. Ang away ng babae, ayaw mo na sa kanila yun. Gusto niya ng away ng lalaki. Message niya ako. Sino ba ang nasa tama at nasa hindi, mga kahombre ko? Sa totoo lang, huwag na nating i-judge yung past nila. Dito na lang tayo sa present. Si Neneng B, si Shobe Lim, or si Crystal Kate Mana, at si Nick Makino, mga kahombre ko, ay may napakaayos ng buhay sa Amerika. OFW sila, I think, and nag-work sila for their future, for their best future. And laging sinasabi ni Nick sa kanyang vlog, para syempre magkaroon ng maayos na future ang kanyang anak. And I applaud to that. Magaling si Nick Makino, mga kahombre ko. Solid. Magaling na padre de pamilya at magaling na ama. Real talk yan. Halatang halata, mga kahombre ko. Malupit. Alam nyo kung ba't ako natutuwa manood dyan kasi naaalala ko yung sarili ko kay Nick Makino. Real talk lang yan, mga kahombre ko. Anyway, abante tayo sa kabilang corner, mga kahombre ko. Naandito ho si Samsara at si Grada Great. Si Grada Great ay pwede ko na rin sabihin na aking kaibigan. Na-meet ko na siya, nakausap ko na tong batang ito at muntik ko na siyang maisama sa aking event. Pero hindi naman natuloy, but I met him and he is a very, very nice kid, mga kahombre ko. Gusto ko yung ugali niya. Hindi siya tulad na nakikita nyo sa internet. He's a good, good kid. Anyway, mga kahombre ko, Samsara. Para sa akin, itong bata na ito ay literal na naghahanap po ng spotlight. Halata naman, mga kahombre ko. Una sa lahat, siya yung tipo ng medyo tahitahimik nung nandun pa siya kay Bugoy, tama? Pero, nung nakalabas na siya kay Bugoy, lumabas ang tunay niyang adhikain sa life niya. Tulad niyan, gumawa sila ng skandal ng kanyang boyfriend, di ba? So, inilabas nila yon. Halatang halata, mga kahombre ko, kasi literal na may nag-video po sa kanila. So, sinadya niya yan, mga kahombre ko. Sinadya nila yan, and bata pa naman sila. They can do whatever they want, di ba? Ganyan talaga kapag literal na gusto mo talagang sumikat, magpasikat, you will do everything for it. Yan ang trabaho nila eh. So, what to do, di ba? Anyway, mapapansin nyo rin, konti lang kasi nakakapansin ito. Nung pagkalabas ng skandal, naglabas sila ng mga music video. Unfortunately, flop yung music video. Flop yung rap song. Game over. Inilabas nila ang kanilang dangal. Kahihiyan at grabe. Eyebrows up, mga kahombre ko na, oh my God, paano nangyari to? Napaka naman ito. Sobrang dami yung basher. Akala nila, bad publicity is still a good publicity sa mga moments na to, sa panahon na ito. Mga bata, hindi na ganun ngayon. Mauutak na mga tao. And makikita mo yan, in fact, sa numbers na lumabas sa inyong mga music video. Kasi partida na yon, trending na trending yung skandal nyo sa kanyo inilabas. Wala pa rin nangyari. Pero, kung nung dati yan, kung yung dating takbo ng social media yan, for sure, mga kahombre ko, wasak, sabog na sabog ang kanta na yan. Sure yun. Kaso, no chance. Hindi ho sumabog, mga kahombre ko. Wala. So, wala. It's a big flop. Anyway, mga kahombre ko, makikita natin dito, no? Isa naman sa positibo sa kanila, hindi nila ho ito tinake. Na parang yung ibang mga influencer na pagka natira mo, pagka nireal talk mo, pag binigyan mo ng awareness, yuyupe, iiyak, hindi na magbi-video, babagsak. Itong mga ito ay matikas, mga kahombre. Malakas talaga. Instead na sila ay matakot, talagang sinakyan ho nilang issue nila at pinagkaperahan nila. Ayan yung pinakatamang way. Kung talagang desidido ka na yumaman, makilala, magkapera sa social media world, ang dapat mong gayahin utak pagdating sa pagiging consistent at malakas ay si Samsara at si Grada Great. Real talk yan. In fact, makikita nyo na pinangatawanan talaga to ni Samsara dahil meron din siya mga parang OnlyFans na link na pinopromote sa kanyang iba't ibang mga post. So, alam nyo na, mga kahombre ko, di ba? Solid talaga. Gatas na gatas din nilang kanilang mga sarili. Pero respeto, man. Respeto sa bawat hustle ng ating mga mahal na mga influencers. Yun lang naman, mga kahombre ko. One love. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.